magpapatuloy po sa ating pag-aaral, ah, ang isang parte po ay ang papaano po natin alagaan ang ating physical na katawan. Ang isang importanteng reason po, nilalang po tayo ng Diyos na merong kaluluwa at merong physical na katawan, at part ng pagliligtas ng Panginoon ay bibigyan niya tayo ng glorified body. So, kung ang ating physical na katawan ay magpapatuloy hanggang sa susunod na buhay, kailangan nating ingatan. At hindi lamang yun, makikita natin sa Bible, inseparable ang kaluluwa at ang ating physical na katawan. Alam natin ang 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 kwento ni David nung siya ay nagkasala dahil sa stress na kanyang nararanasan, umabot hanggang sa buto ng kanyang katawan ang pain. Sino kasi yung propeta na gusto magpakamatay? Naalis lang sa mind ko. Si Elijah, na dahil sa sobrang pagod lang ng katawan, damay pati ang kanyang spiritual na buhay, na gutom lang pala siya, pagod lang. At gusto na niyang mamatay at kino-question niya ang pag-ibig ng Panginoon. So inseparable. So hindi lang yung kaluluwa natin ang iniingatan natin, kaya meron tayong feeding, mga spiritual disciplines para ingatan, i-grow ang ating kaluluwa. Kasama din dito, dahil meron tayong physical na katawan, meron ding mga disciplines na kailangan nating sundin. At ang pag-iingat natin sa ating physical na katawan ay parte ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Kung tignan natin ngayon ang nangyayari sa ating paligid, sinasabi sa balita na parami ng parami ang mga nagkakaroon ng sakit sa bato. Hindi lamang yung mga matatanda ang nadadialysis, kundi pati yung mga bata, 20 years old pababa. Makikita mo daw ngayon sa mga dialysis center, sabay nang nagpapadialysis yung bata at matanda. Ang sakit sa bato, primarily, galing yan sa maling pagkain. Galing yan sa mga kinakain natin, lifestyle. At meron ding balita na yung mga nagkakaroon ngayon ng cancer, nasa edad 40 years old pababa. Ang ibig sabihin, 30 years old ka pa lang, meron ka ng cancer. Merong mga ganun ngayon, padami ng padami. Dati, kapag pinag-uusapan ng cancer, nasa yung mga seniors, 60, pataas, ganyan. Ngayon, nasa 40 years old pababa. So, nasa pagkain din natin yan. At ang importante na maalagaan po natin ng tama ang ating katawan. Ang isa pang sakit na lumalabas, yung tinatawag na autoimmune diseases. Hindi lang si Chris Aquino, madami ngayon ang lumalabas na ganong klaseng sakit, na yung mismong immune system na dapat mag-protect sa ating katawan laban sa mga viruses o anumang sakit, ang immune system ngayon ang umaatake sa ating katawan. So ang malaking parte doon ang stress. Marami kasi sa mga tao ngayon, sanay sa magaan na buhay, hindi sanay sa problema, kaya hindi nila kayang i-handle ang bigat ng stress. Kaya ang isang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, merong stress pero na-handle mo ng tama. Kasi meron kang devotion, meron kang outlet, ibinibigay mo sa Panginoon ang bigatin mo sa buhay. At ang isang reason din yung pagkain natin. So, ang parte ng utos ng Panginoon na huwag tayong papatay, alam po ba natin, kasama doon, na hindi lang tayo papatay ng ating kapwa, kundi parte po ng utos na yon, kailangan po nating i-preserve, ingatan ang ating physical na
katawan. At para ma-preserve natin, maingatan natin ang ating physical na katawan, una, importante na alam natin ang estado ng ating physical na katawan. So paano po natin malalaman ang estado ng ating katawan? Yung regular na nagpapa-blood test tayo. Sino po yung regular na nagpapa-blood test nito? Ayun, medyo sinasabi ng doktor, kailangan every 3 months po nagpapa-blood test tayo para malaman lang natin yung estado ng ating katawan. Halimbawa, kung si Brother Rudy, claim niya na healthy siya, ano yung basis niya? ano yung basis? Paano mo malalaman kung ano yung estado ng physical na katawan mo? Paano mo maiingatan ang katawan natin kung hindi natin alam yung estado? So merong ang joke na kung ayaw mong magka-problema, huwag kang pa-blood test. Kasi kung hindi mo alam yung sakit mo, wala kang problema. Di po ba? Pero kailangan nating malaman yung estado ng ating physical na katawan. Pangalawa, kailangan nating malaman ano ba yung mga nutrients na kailangan ng ating katawan. At dito po papasok yung knowledge natin patungkol sa pagkakaroon ng tamang pangunawa. Ano ba yung mga pagkain na kailangan ng ating katawan? Ito yung isang problema natin ngayon. Kahit yung mga restaurant, ang prinsipyo na kanilang sinusunod, kailangan masarap. Hindi kailangan maging healthy. Kailangan lang masarap. Ang problema, kahit tayo ngayon sa bahay, kapag nagluluto tayo, ito rin ang prinsipyo na sinusunod natin. Kailangang masarap. Kaya marami tayong nilalagay na hindi naman kailangan, kinakain na hindi naman kailangan. Kasi nga, gusto natin yung masarap. Pero ang problem, ang hinihingi ng katawan natin, kailangan healthy. Kailangan makakatulong sa ating physical na katawan. So tingnan natin yung mga madalas na kinakain natin. Sardinas, longganisa, maling, corn beef. Kung madalang lang siguro, maganda yung ganyan. Pero madalas kasi ang reason bakit kinakain natin yan, ito yung mabilis. Ayaw natin mag-isip. Halimbawa, ang masarap na almusal, itlog, longganisa. Ano si Tameto? Pindang. Tosino. Ay, manya-manya po ito. Pero ang problem, mga processed foods, ang ibig sabihin, kapag pinrocess na, wala na yung natural na sustansya. So, ang natitira na lang, yung mga trans fat, saturated fats, na delikado po yan sa bato. Yan yung bad cholesterol na naiipon sa ating katawan. Sino po mahilig sa milk tea? Ang milk tea, masarap. Pero ang problema, madaming sugar yan. Madami, sobra. Walang sustansya kahit kaunti. Ang laman lang yan, sugar. Kapag inumin natin yan, ilo-load mo ng maraming sugar yung katawan natin. Kaya marami ngayon na merong diabetes. Dahil sa sobrang sugar. Kopi ko, yung 3-in-1, masarap din yan. Pero ang problema, sobra yung sugar. Hindi healthy. Ito. Ba't nandito yung in-order ni Brother Jano? yung samyupsal, ito yung nauso ngayon yung samyupsal. Ang problema, dahil unlimited, yung mga Pilipino, kumakain na marami. Pero hindi nila nakikita, yung sobrang protein, yan ang sumisira sa bato. Kasi dadaan yan sa bato, sisirain niya ang bato natin. Yung kinakain natin sa fast food, halimbawa sa Jollibee, tignan po natin, yung laser dito. Paano yung laser?
Red. Ito, halimbawa, kung titignan natin ito, puros ano yan, walang sustansya dyan kasi process na nga, pinreserve na lang yan. Pero masarap. Pero tignan po natin. Ito, carbs yan. Ito, carbs. Ito, puros tabayan. Ito, wala din sustansya. Pero yan ang madalas nating kinakain. Kung madalang lang, okay lang. Pero kung wala kang pagkain, gagawin mo, kain ka na lang sa Jollibee, ay magkakaproblema sa ating physical na katawan. Ito, Coke. Sino mahilig sa Coke? Alam natin yung mahilig sa Coke. So, tingnan natin una, ano ba dapat yung kinakain natin? Ako po personally, kapag binabantayan ko kasi yung sugar ko, na nakikita ko, pinapakita ng Panginoon sa akin araw-araw, konti lang yung kailangan ko. Kapag napapasobra, tumataas yung sugar ko. Pero kapag binabawasan ko yung pagkain ko, nakikita ko nagiging normal. Na kung kakain lang tayo na maayos, base sa kailangan ng katawan natin, konti lang yung kailangan natin. At ito ay preparation sa anumang paghihirap na ibibigay ng Panginoon sa atin. Madalas kasi tayong kumakain at marami yung kinakain natin na hindi naman kailangan. Kaya, tingnan nyo, dahil nasanay tayo sa marami, kapag binawasan ng Panginoon, nilagay lang sa sakto, yung kailangan ng katawan natin, nagrereklamo tayo sa Panginoon. Pero ang binibigay lang pala ng Panginoon, yung kailangan lang ng katawan natin. So, tingnan nyo po, kailangan po kapag kumakain tayo, yung kalahati, gulay. Yung kalahati, gulay. Ang normal na plate natin mga Pilipino, yung isang plato puno ng rice. Puros ano yan, puros carbohydrate, sugar. Pero ang dapat, kalahati gulay, tapos 1/4 lang yung carbohydrates. Yung carbo, pwedeng pasta yan, pwedeng tinapay, pwedeng rice. So 1/4 lang dapat. At yung isang 1/4, ito yung protein. So nandyan yung fish, yung chicken, yung baboy, yung baka, protein, 1/4 lang. Pero tingnan nyo ngayon, kumpara natin sa unlimited samyupsal. Ang daming protein na inaabsorb ng katawan natin, kaya nasisira yung bato natin. So, ito lang yung kailangan ng ating katawan. So, kung mag-almusal ka, ganito, mag-lunch ka, actually, hindi ka na kailangan mag-dinner. Pwede mo nang alisin yung dinner. Pati yung merienda, kailangan na nating alisin. Hindi natin kailangan na magmerienda. Maliban na lang kung may sakit ka, syempre. Pero ang isang healthy na katawan, totoo man, kahit 2 beses lang tayong kumain, o possible, kahit isa lang. Isang beses lang tayong kumain, okay na. Okay na. Ang problem sa atin, palagi tayong kumakain. Kanina, napag-aralan natin, palagi tayong nagsasalita. Ngayon po, palagi tayong kumakain. So, kailangan nating bawasan at gawin ng tama yung mga kinakain natin. So, yung carbohydrates, ang ginagawa niya, ito yung nagsisilbing power, sugar yan. Kaya naman kapag napasobra, yung carbohydrates, ito yung taba sa ating tiyan. Saan si Brother Rudy? Wag na si Brother Jano, si Brother Rudy na lang. Ito yung taba. Ang ibig sabihin, marami tayong, si Brother David, tumitingin din, no? Ang ibig sabihin, marami tayong kinakain na carbohydrates na hindi natin ginagamit. So, merong mga kapatid na yung trabaho nila, physical, talagang nakakapagod, kailangan nilang dagdagan yung carbo nila, carbo intake. Pero kung halimbawa nasa opisina ka, wala ka naman masyadong ginagawa, ay dapat nasa minimum lang yung carbo mo. Yung kinakain mong tinapay, yung kinakain mong rice, dapat nasa minimum lang. Kasi yun lang yung kailangan ng katawan natin. Ang sobrang carbo din, yan nagmamanifest din yan sa sugar.
So marami tayong kinakain na carbohydrates. Yung gulay. So parte ng plate natin dapat yung gulay na nagsisilbing vitamins o minerals para sa ating katawan. Kung gusto nating maging creative lang, merong gulay na mahal. Lalo na merong mga gulay na seasonal. Pero kung maging creative lang tayo, punta kayo sa wet market, merong mga gulay na minsan napakamura kasi sobra yung supply. So kung pag-aralan lang natin kung ano yung mga gulay na available sa wet market na mura, magiging malusog yung katawan natin. Yung iba sa atin merong tanim na okra, tomato, o balasenas na ilagay ba? Talong. So, madaming paraan. Hindi lang, totoo man, ang problema natin, hindi lang tayo nag-iisip. Tamad tayo. Tamad. So, yung protein. So, yung protein, 1/4 lang dapat ng plate natin. So, ang ibig sabihin, kung magluto ako ng ulam, halimbawa, chicken, yung 1 kilo, sobra-sobra na para sa 4 na katao. Kasi konti lang yung kailangan nating protein. Konti lang. Konti lang. Kasi kapag nagsobra yan, hindi rin maganda. So kailangan natin ng protein para sa ating muscles, para mag-build up yung muscles natin. So, parte ng ating obligasyon sa Panginoon, pagsunod sa mga kautusan niya, ay ang ingatan natin ang ating physical na pangangatawan. At magagawa natin ito kung pag-aaralan natin kung paano tayo kakain ng maayos, yung mga masustansyang pagkain. Marami kayong may share, lalo na yung mga nanay, na mga kinakain natin na masustansya. Halimbawa, kami, tuwing umaga, na pag-aralan ni Sister Rina, ang breakfast namin palagi, madalas, yung ginisang luya, kamatis, na merong bawang, tapos merong malunggay. Yung dahon ng malunggay, ay masustansya, libre yan kahit saan ka pumunta. Meron. Yun yung sabaw namin pag umaga, tapos merong itlog at saka kamote, at saka saging, saba. So, yun ang usually breakfast namin, masustansya. Actually, iniisip ko nga, halimbawa, kung galing kami ng Panginoon sa paghihirap, mahirap ang pagkain. Kahit yun lang, sa maghapon, okay na kami. Masustansya na yun lang ang kailangan ng katawan namin. Inisip ko nga, kahit yun lang, minsan kami kakain. Buong pamilya. Yun lang ang kakainin namin. Yung tinolang walang manok, at saka itlog lang, at saka kamote, pwede na kami. Minsan lang kami kakain, okay na kami. Yun ang iniisip ko, kung dadaling kami ng Panginoon sa paghihirap, yun ang iniisip ko na, okay na yun, sobra-sobra na yun. Sister Mariet po, ano pong masustansyang pagkain na linuluto nyo, Sister Mariet? Sige, recitation po tayo. Masustansyang pagkain po na niluluto nyo, na pinapakain nyo po kay Brother Rudy. Meron tayong kinakain o niluluto na masustansya sa bahay. I-share po natin kasi ito yung isang struggle natin. Nahihirapan tayong hindi natin alam kung paano kung ano yung tamang iluto natin. Yun ang nagiging problem kaya madaming sakit na lumilitaw. Si Sister Mariet po, mag-share po kayo ng simple recipe na mura pero masustansya. Hindi kailangan mahal.
Opo. Oo. Mm. So, halimbawa, yung fish po, bago mo iprito, ipaksi mo na lang. Oo. Oo. Mm. Oo. Opo. Mm. Oo. Oo. Spinach, sa palengke po, mura yung spinach. Oo. 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 Yung sardinas po, magkano ngayon? Sardinas. O, kung bibili ka ng gulay sa Pampang, mura lang, masustansya pa, makakatipid ka. Actually, tingnan niyo po, makikita natin, ah, hindi nagkukulang ang Panginoon. Hindi lang tayo creative. Hindi lang tayo knowledgeable kung ano yung dapat nating kainin. Si Sister Bella, magsishare siya. Yung mura na masustansya. Huwag yung kinakain ni Brother David, ha? Mahal yan. Ah, ah. May kamatis yun. Ano yung nasa taas nung... Okay. Mm. Simple. Oo. Si Nanay Marites, si Sister Josie. Pagkatapos si Sister Susan, yung mga nanay. Ano po yung may share niyo po, yung mura na masustansya? Tinolang walang manok. Ano pong yung dahon ng... Okay. Hindi ko pa na... Si Sister Susan. Ah, ano po yung niluluto niyo na masustansya na mura? O yung sayote. Dahon. O tapos lagyan mo ng konting malunggay. Oh. Oo, oo. Patola, yan. Oh, yung patola, mura lang yun. Sa palengke, mura lang. Oh. So, para makakatipid ka pa, kung mamamalengke ka, bibili ka ng mga gulay, kaysa sa magsardinas ka o kaya magmaling ka, mas makakatipid ka. Mura. Ah. Mm. 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 Oo. Oo. Mm.
Mm. Oo. So yung kinukwento ni Brother Jano, yun ang pagkain ng mga matatanda nung una. Tingnan po natin, walang maraming problema sa bato nun. Walang masyadong nagda-dialysis. Walang masyadong cancer. Walang yung autoimmune diseases, wala, hindi pa uso nun. Dahil sa pagkain. Tama yung kinakain ng mga tao noon. Basic lang. So, malaking ano sa atin, tulong kung, sige po, Brother Ruby. Ang gulay ko kasi hindi pwede magtagal. Hmm. Mga ilang araw. Pero ang iniyan ko, yung kapag bumili kayo ng libra, pag namalengke ka, ibago mo yung ano, ibago mo yung okra, ibago mo yung repolyo, o kaya Mm. Mm. maglalagay ko yung almost 1 week. Ilagay ko sa ref. Ah. Kasi kapag hindi mo nilagay sa ref, Masisira agad. masisira lang po yun. 2 araw lang sila. Pero pagka nakaprema po yan, 1 week. Opo, salamat po. Si Sister Daisy. Pagkatapos si Sister Weng. Dininding. Ah, pakbet. Yun, masarap yun. Pakbet. Ah. Okay. Yun. Thank you. Si Sister Weng. Ano yung masustansyang pagkain na niluluto natin? Sister Weng, yung dito. Pagkatapos si Sister Juliet. Owa. Steam. Oh, hindi mo, yan. Oh. Kalabasa. Yun, sarap yun. Hindi mo na ginigisa. O tanim. Oh, yun ang maganda. Ibig sabihin, bibigyan tayo. Oo. Yung okra namin ngayon, ini-steam din, hindi na kailangan igisa. So meron mas masustansya na yung kapag in-steam mo na lang yung gulay, hindi mo na kailangan. Lagyan mo ng paminta at saka asin, okay na yun. Malunggay. So hindi mo na kailangan ng magic sarap. Oh. Kasi yung talagang basic na gulay lang. Sige si Sister Juliet. Mm. 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 Ah, ah, ah. Mm. Mm. Nawawala na ngayon yung pagtatanim ng gulay sa bakuran. Wala na ngayon ganun. Dati kasi yun ang ginagawa ng marami. Nagtatanim ng gulay sa bakuran para yun ang pagkunan ng pagkain. Yun ang isang nawawala ngayon. So, itutuloy natin next Sunday, pero makikita natin, base sa ating pag-aaral, merong mali sa ating mga kinakain. May mali. So, kailangan nating makita yan. At yung nabibili ngayon sa mga restaurants, ang prinsipyo na sinusunod nila, masarap. Hindi baling hindi healthy. Basta masarap.
So, kasi ang pinaka-purpose nila, kumita ng pera. Hindi naman maging healthy tayo. So, kapag aware tayo sa ganon, palaging in moderation lang yung pagkain natin sa labas. At nagluluto tayo ng pagkain sa bahay. At ang niluluto natin, kung ano lang yung kailangan ng ating katawan. At kung susundin natin yung basic na prinsipyong ganito, marami tayong matitipid, masosobrang pera. Totoo man. Ah, marami tayong matitipid at makakaya natin yung paghihirap. Magiging healthy pa yung pangangatawan natin. So kung ganito pala, ang kailangan lang ng katawan natin, kaunti, masustansya, na mabibili natin sa murang halaga, ang ibig sabihin, hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. Meron lang tayong hinahanap na iba na hindi naman makakatulong sa atin. So, yun po. Itutuloy natin sa mga susunod nating pag-aaral. Si Brother Jano, isara po tayo sa panalangin.